Sa dulo ng baryo Mapulang Lupa, kung saan ang mga daan ay putikan tuwing tag-ulan at alikabok naman kapag tag-init, naninirahan ang mag-inang sina Aling Sela at ang kanyang anak na si Nilo. Ang kanilang maliit na bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero ay nakatayo sa gilid ng taniman ng talbos at kangkong, payak, ngunit puno ng pagmamahalan. Tuwing madaling araw, bago pa tuluyang sumilip ang araw sa likod ng kabundukan, gising na si Aling Sela. Sanay na ang kanyang katawan sa lamig ng umaga at sa bigat ng pamumuhay. Tahimik siyang bumabangon, sinisindihan ang lumang kalan at naglalaga ng kamote para sa kanilang agahan. Sa kabilang sulok ng bahay, mahimbing pang natutulog si Nilo. 12 taong gulang, payat, ngunit masipag at mabait na bata. Kahit bata pa, kabisado na niya ang hirap ng buhay. "Nilo, gising na anak," marahang tawag ni Aling Sela habang hinahaplos ang buhok ng bata. Dahan-dahang namulat si Nilo at agad na bumangon. "Opo, inay," sagot niya sabay kusot ng mata. "Tutulong na po ako sa pag-ani." Ngumiti si Aling Sela. Sa kabila ng kanilang kahirapan, si Nilo ang kanyang lakas. Matapos ang payak na agahan, bitbit nila ang mga lumang bayong at nagtungo sa maliit nilang taniman. Doon nila pinitas ang mga gulay, talong, sitaw, okra at mga dahon ng pechay na kanilang ibebenta sa palengke. Hindi kalakihan ang kanilang ani. Madalas, sapat lamang iyon para makaraos sa maghapon. Habang abala sa pagpitas, napansin ni Nilo ang kakaibang galaw sa damuhan. "Inay," mahina niyang bulong, "may gumagalaw po roon." Napalingon si Aling Sela, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. "Baka butiki lang yan, anak. Magtrabaho ka na." Tumango si Nilo, ngunit may kakaibang kutob sa kanyang dibdib. Pagsapit ng umaga, nagtungo ang mag-ina sa palengke. Sa gilid lamang sila ng daan pwesto, hindi tulad ng ibang tindero na may permanenteng lamesa at tolda. "Bili na po kayo ng sariwang gulay." Malakas ngunit magalang na sigaw ni Nilo. Ilan ang tumigil, ngunit karamihan ay dumidiretso sa mas malalaking pwesto. Sanay na sila sa ganitong araw. Mabagal ang benta at minsan ay halos walang kita. Pagsapit ng tanghali, halos kalahati pa rin ang kanilang paninda. Napabuntong hininga si Aling Sela. "Pasensya ka na anak. Hindi na naman maganda ang benta natin." Ngumiti si Nilo kahit halatang pagod. "Ayos lang po inay. Bukas ulit, baka mas swertehin tayo." Hindi alam ng mag-ina na may isang pares ng mapupungay na mata ang palihim na nakamasid sa kanila mula sa ilalim ng lumang mesa sa palengke. Isang maliit na nilalang, kulay lupa ang balat, kulot ang buhok at may mapilyong ngiti, ang tahimik na nagmamasid. Dahan-dahan itong gumapang palapit sa kanilang bayong ng gulay at sa isang kisap mata, may isang talong ang biglang nawala. Napakunot ang noo ni Nilo. "Inay, parang may nabawas po sa paninda natin." Hindi pa niya alam. Ito na ang simula ng kakaibang biyayang babago sa kanilang buhay. Napatigil si Nilo sa pagbibilang ng kanilang mga gulay. Kanina lamang ay sigurado siyang kompleto pa ang mga talong sa bayong, ngunit ngayon ay may isang nawawala. "Inay, totoo po. May nabawas talaga." Mahina, ngunit nag-aalalang sabi niya. Lumapit si Aling Sela at sinilip ang laman ng bayong. Ilang sandali siyang natahimik, saka bahagyang umiling. "Baka nagkamali ka lang ng bilang anak, marami na tayong pagod." Tumango si Nilo, ngunit may kung anong kutob sa kanyang dibdib na hindi niya may paliwanag. Sa ilalim ng kanilang lumang mesa, may isang nilalang na pilit pinipigilan ang kanyang tawa. Ang bilis pala nila mag-alala. Bulong ng maliit na tinig. Isa itong batang duwende, singlaki ng isang bote ng suka, kulot ang buhok na parang ginupit ng hangin
at ang mga mata'y kumikislap sa kakulitan. Nakasuot siya ng kupas na pulang kamiseta na tila hinabi mula sa dahon. Hawak-hawak niya ang nawawalang talong. Masarap kaya ito? Pilyong bulong niya bago kumagat. Napangiwi siya. Hindi pala matamis. Muntik na siyang mapasigaw sa inis, ngunit agad niyang tinakpan ang bibig nang mapalingon si Nilo sa direksyon niya. Tahimik na napaatras ang duwende. Lumipas ang maghapon na mahina ang benta. Pagod na pagod ang mag-ina nang magpasya silang umuwi bago lumubog ang araw. Habang binubuhat ni Nilo ang bayong, muli niyang napansin ang kakaiba. Inay, parang mas magaan po ito ngayon. Hindi na nagsalita si Aling Sela. Sa totoo lang, napansin na rin niya kanina pa ang unti-unting pagkabawas ng ilang gulay. Isang okra, 2 sitaw at 1 pirasong kamatis. Ngunit sa hirap ng buhay, ayaw na niyang dagdagan pa ang iniisip. Baka may nalaglag lang kanina sa daan, mahinahon niyang sabi. Hindi na kumibo si Nilo, ngunit naging mapagmatyag na ang kanyang mga mata. Samantala, palihim na sumusunod sa kanila ang batang duwende, palukso-lukso sa gilid ng daan, tuwang-tuwa na parang may bagong laruan. Ang sipag nila, pero ang lungkot ng bahay nila, bulong niya habang nakatanaw sa maliit na kubo ng mag-ina. Pagsapit nila sa bahay, agad na inayos ni Aling Sela ang natirang gulay habang si Nilo naman ay nagigib ng tubig sa poso. Hindi nila napansin ang maliit na nilalang na palihim na sumilip sa kanilang bintana. Tahimik na pinanood ng duwende ang mag-ina habang naghahapunan ng nilagang kamote at kaunting asin. Unti-unting nawala ang pilyong ngiti sa kanyang mukha. Ganito lang pala ang kinakain nila. Mahina niyang bulong. Sa unang pagkakataon, may kung anong kumurot sa kanyang munting dibdib. Hindi niya may paliwanag pero tila ayaw na niyang basta mangulit lang. Maya-maya, dahan-dahan siyang tumalon pababa mula sa bintana at naglakad papunta sa kanilang maliit na taniman sa likod ng bahay. Tumingin siya sa paligid, saka pumikit. Subukan ko nga. Ipinatong niya ang maliliit na palad sa lupa. Saglit nananahimik ang paligid. Pagkaraan ng ilang segundo, bahagyang kumislap ang lupa sa ilalim ng mga tanim. Ngunit agad ding napaatras ang duwende, hinihingal. Ang hirap pala, pero bukas ulit. Pilyo ngunit pagod niyang bulong. At sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang mag-ina, may nagsisimulang mahiwagang pagbabago sa kanilang munting taniman. Maagang nagising si Nilo kinabukasan. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit may kakaibang sigla sa hangin. Parang mas presko ang paligid kaysa dati. Inay, mauuna na po akong tumingin sa taniman. Paalam niya habang nagsusuot ng tsinelas. O sige anak, ingat ka, sagot ni Aling Sela na abala sa pagsisiga. Paglabas ni Nilo, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin, ngunit pagdating niya sa likod ng kanilang bahay, napahinto siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ha? Ang mga talbos na dati maliliit at nanlalanta ay ngayoy sariwa at malalapad ang dahon. Ang mga sitaw ay mahahaba at makakapal, at ang mga talong ay makikinis at tila bagong dilig. Halos hindi siya makapaniwala. Inay! Inay! Halika po! Malakas niyang sigaw. Nagmadaling lumabas si Aling Sela, bahagyang kinakabahan sa tinig ng anak. Ano yon, Nilo? Natigilan siya. Unti-unting napahawak sa dibdib si Aling Sela habang pinagmamasdan ng taniman. Diyos ko, hindi niya maalala kung kailan huling naging ganito kasigla ang kanilang mga pananim. Kahapon lamang ay halos malanta na ang iba dahil sa matinding init. Lumapit si Nilo at hinawakan ng isang talong. Inay, parang dumoble ang laki. Dahan-dahang tumango si Aling Sela, ngunit may halong pagtataka ang kanyang mukha. Hindi ito normal. Sa gilid ng bakod, may isang munting nilalang ang palihim na nakasilip.
Ang batang duwende. Nakatago siya sa likod ng malaking dahon ng gabi, pilit pinipigilan ang kanyang tuwang-tuwa na tawa. Hehehe, gumana. Ngunit agad siyang napatakip ng bibig nang mapalingon si Nilo sa kanyang direksyon. Saglit na nanahimik ang bata, saka dahan-dahang lumapit sa damuhan. May napansin siya. Isang bakas. Parang maliliit na yapak sa lupa. Napakunot ang noo ni Nilo. Inay, may bakas po dito. Lumapit si Aling Sela at sinundan ng tingin ng anak. Bahagya siyang kinabahan. Ang mga yapak ay hindi pang aso. Hindi rin pang manok. At lalong hindi pang tao. Maliit at kakaiba ang hugis. Nagkatinginan ang mag-ina. Baka may kung anong hayop lang na napadaan kagabi. Pilit na sabi ni Aling Sela, kahit may kaba sa kanyang tinig. Hindi na kumibo si Nilo, pero hindi niya inalis ang tingin sa mga bakas. Samantala, sa likod ng puno ng saging, halos hindi makahinga sa pagpipigil ng tawa ang duwende. Ang galing ko talaga, pabulong niyang sabi. Ngunit maya-maya napangiwi siya. Pero pagod na pagod ako. Napaupo siya sa lupa, hinihingal. Kahit makulit siya, bata pa rin ang kanyang kapangyarihan. Hindi biro ang ginamit niyang mahika. Mula sa kinauupuan, tahimik niyang minasda ng mag-ina habang masaya nilang inaani ang masaganang gulay. Unti-unting lumambot ang kanyang mukha. Masaya sila. Mahina niyang bulong. Sandaling natahimik ang duwende. Pagkatapos, bumalik ang kanyang pilyong ngiti. Pero, konting kulit pa mamaya. At sa di kalayuan, marahang gumalaw ang mga dahon. Hudyat na ang makulit, ngunit mabuting pusong duwende ay hindi pa tapos sa kanyang mga sorpresa. Masiglang masigla ang mag-inang sina Aling Sela at Nilo ng araw na iyon. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming linggo, napuno ang kanilang mga bayong ng sariwa at malalaking gulay. Ang dami nito, inay! Masayang sabi ni Nilo habang maingat na inaayos ang mga talong. Ngumiti si Aling Sela, ngunit may bahid pa rin ng pagtataka sa kanyang mukha. Salamat sa may kapal. Mahina niyang bulong. Hindi nila alam, mula sa likod ng poste ng kanilang bahay ay may isang pares ng mapupungay na mata ang tuwang-tuwang nakamasid. Ang batang duwende. Nakaupo siya sa ibabaw ng isang tuyong bao ng niyog, nakabitin ang mga paa at may hawak na isang maliit na okra. Hehe. Ang dami nilang ani ngayon, bulong niya. Makalipas ang ilang sandali, naglakad na ang mag-ina patungong palengke. Mainit ang araw, ngunit magaan ang kanilang pakiramdam. Ramdam ni Nilo na baka ito na ang simula ng kanilang pag-ahon sa hirap. Pagdating sa palengke, agad nilang inayos ang pwesto. Bili na po kayo, sariwang gulay. Malakas at masiglang sigaw ni Nilo. Mas marami ang tumigil kaysa dati. Napansin ng mga mamimili ang laki at sigla ng kanilang paninda. Ang ganda ng talong ninyo, Aling Sela, ah? Sabi ng isang suki. Napangiti ang matanda. Bagong pitas lang po. Habang abala ang mag-ina sa pagbebenta, may isang maliit na nilalang ang palihim na gumapang sa ilalim ng mesa. Ang duwende. May ngiting abot tenga habang nakatanaw sa makukulay na gulay. Isa lang ulit, pabulong niyang sabi. Dahan-dahan niyang hinila ang isang kamatis. Tagumpay. Walang nakapansin. Napangisi siya at kumagat. Ito mas masarap. Ngunit sa kanyang pagkakatuwa, aksidente niyang natabig ang isang maliit na timbangan. Talang, napalingon si Nilo. Ano yon? Mabilis na gumapang paatras ang duwende at sumiksik sa likod ng kahon. Kinabahan si Nilo. Yumuko siya at sumilip sa ilalim ng mesa. Wala siyang nakita.
ngunit napansin niyang may gumulong na kamatis sa gilid. "Inay, may nahulog po." Lumapit si Aling Sela at kinuha yon. "Mag-ingat tayo anak, sayang ang paninda." Tumango si Nilo, ngunit ngayon ay mas naging mapagmatsyag ang kanyang mga mata. Samantala, sa likod ng kahon, pinipigilan ng duwende ang kanyang tawa. Ang lapit na, bulong niya. Ngunit maya-maya, napansin niyang pawisan si Nilo at tila pagod na pagod. Tahimik siyang sumilip. Nakita niya ang mag-ina na halos hindi pa kumakain mula umaga. Unti-unting nawala ang pilyong ngiti sa kanyang mukha. Hindi pa pala sila kumakain. Napatingin siya sa hawak niyang kalahating kamatis. Sandali siyang nag-isip. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinalik ang natitirang gulay sa bayong at nagdagdag pa ng isang maliit na kumpol ng sitaw na biglang lumitaw sa kanyang palad. Mahinang kumislap ang mga yon bago niya inihulog sa loob. Hindi napansin ng mag-ina ang nangyari. Ngunit paglipas ng ilang sandali, napakunot ang noo ni Aling Sela. "Nilo, parang dumami ang sitaw natin." Napatingin si Nilo. "Opo nga, inay." Nagkatinginan sila. May pagtataka, ngunit may bahagyang pag-asa. Sa ilalim ng mesa, tahimik na napangiti ang batang duwende. Makulit man siya. Unti-unti nang lumilitaw ang kabutihan ng kanyang puso. Kinagabihan, pagod ngunit may kakaibang saya sa dibdib. Umuwi ang mag-inang sina Aling Sela at Nilo. Hindi man ubos ang kanilang paninda, mas malaki ang kinita nila kaysa sa mga nakaraang araw. Habang inaayos ni Aling Sela ang kanilang maliit na supot ng barya, napangiti siya. "Anak, may pambili na tayo ng bigas bukas." Nagliwanag ang mukha ni Nilo. "Talaga po, inay?" "Oo," sagot ng ina, bahagyang nangingilid ang luha. "Matagal na rin tayong nagtitipid." Sa labas ng kanilang bintana, tahimik na nakaupo ang batang duwende sa sanga ng bayabas. Nakabitin ang kanyang mga paa habang pinagmamasdan ng mag-ina. May kakaiba sa kanyang mga mata ngayon, hindi na puro kalokohan. Masaya sila, mahina niyang bulong. Ngunit maya-maya, bumalik ang bahagya niyang pilyong ngiti. Pero kailangan pa nila ng tulong. Lumundag siya pababa at tahimik na nagtungo sa likod ng bahay, sa kanilang munting taniman. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Huminga ng malalim ang duwende at inilapat ang kanyang maliliit na palad sa lupa. Konti pa. Unti-unting kumislap ang lupa. Parahang gumalaw ang mga dahon. Ang ilang murang tanim na kanina'y halos malanta ay biglang sumigla, tumuwid ang mga tangkay at luminis ang kulay ng mga dahon. Ngunit biglang napaatras ang duwende. "Hingal! Hingal!" Napaupo siya sa lupa, hawak ang dibdib. "Ang hirap pala magpakabait." Reklamo niya sa mahinang boses. Saglit siyang natahimik. Pagkatapos ay napangiti rin. Pero masaya. Hindi niya namalayang may isang pares ng matang nagmamasid sa kanya mula sa bintana. Si Nilo. Hindi makatulog ang bata kaya sumilip siya sa labas at doon niya nakita ang kakaibang liwanag sa taniman. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano yon? Hindi niya malinaw na makita ang duwende, ngunit sigurado siyang may maliit na anino na gumagalaw sa gitna ng kanilang mga tanim. Kinabahan siya. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Pagdampi ng kanyang paa sa lupa. Crack. Nabali ang isang tuyong sanga. Napalingon ang duwende. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Saglit. Tahimik. Parehong nagulat. Ha! Sa isang kisap mata, mabilis na tumalon ang duwende at naglaho sa likod ng mga halaman. Napatigil si Nilo sa kinatatayuan. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. May nakita ako.
Ngunit paglapit niya sa taniman, wala na siyang nadatnan. Tanging ang masisiglang halaman at ang malamig na hangin ng gabi. Sa di kalayuan, nakasilip ang batang duwende mula sa likod ng puno ng saging, hawak ang dibdib na parang muntik ng mahuli. Ang bilis ng batang yon. Ngunit imbes na matakot, unti-unti siyang napangiti. Mas masaya na to. Hindi pa alam ni Nilo na may lihim na tagapagbantay na ngayon ang kanilang buhay. Kinabukasan, maagang nagising si Nilo. Mas maaga kaysa karaniwan. Hindi na nawala sa isip niya ang maliit na aninong nakita niya sa taniman kagabi. Tahimik siyang bumangon upang hindi magising si Aling Sela. May nakita talaga ako, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay at nagtungo sa likod, sa taniman. Tahimik ang paligid. Walang kakaibang liwanag. Walang gumagalaw. Ngunit napansin niya agad ang isang bagay. Sa gitna ng kanilang mga tanim ng sitaw, may maliit na bakas ng paa. Mas malinaw kaysa dati. Yumuko si Nilo at pinagmasdan niyon. Masyadong maliit para maging hayop. Bigla, may narinig siyang mahina ngunit pilyong tinig. Ang aga mo naman gumising. Napatalon si Nilo at mabilis na napalingon. Sa ibabaw ng isang malaking dahon ng gabi, nakaupo ang isang maliit na nilalang. Singlaki ng tabo, kulot ang buhok, at may malikot na mga mata na kumikislap sa umagang liwanag. Ang batang duwende. Nakabitin ang kanyang mga paa habang may hawak na kalahating okra na parang kinakain. Nanlaki ang mga mata ni Nilo. Ikaw? Sino ka? Ngumisi ang duwende. Ako si Pilo. Tumayo ito at buong yabang na inilagay ang mga kamay sa baywang. Batang duwende, makulit, pero mabait naman. Napatras si Nilo, pero hindi siya tumakbo. Sa halip nangingibabaw ang kanyang pagtataka kaysa takot. Ikaw ba ang nasa taniman kagabi? Napakamot sa ulo si Pilo. Siguro? Napasinghap si Nilo. Ikaw ang kumukuha ng gulay namin. Mabilis na umiling ang duwende, sabay taas ng 2 kamay. Uy, konti lang yon. Tikim lang. Napapikit si Nilo sa inis, pero bago pa siya makapagsalita, biglang naging seryoso ang mukha ni Pilo. Pero ako rin ang tumulong. Napahinto si Nilo. Anong ibig mong sabihin? Tahimik na tumalon si Pilo pababa at marahang inilapat ang kanyang maliit na palad sa lupa. Saglit, kumislap ang lupa. At sa harap mismo ni Nilo, bahagyang tumangkad ang isang murang tanim ng pechay. Napanganga si Nilo. Hindi siya makapagsalita. Ngumiti si Pilo, medyo nahihiyang parang batang nahuling nagpakitang gilas. Sabi ko sa'yo, mabait naman ako. Matagal na natahimik si Nilo. Pinagmasdan niya ang maliit na nilalang, mula ulo hanggang paa. Hindi ito mukhang masama. Sa katunayan, mukha lang itong makulit na bata. Unti-unting lumambot ang mukha ni Nilo. Ikaw pala ang tumutulong sa amin. Bahagyang napakamot sa ulo si Pilo. Medyo, saglit na nagkatinginan ng dalawa. Pagkatapos, ngumiti si Nilo. Salamat. Parang natigilan si Pilo. Hindi siya sanay marinig ang salitang iyon. Namula ang kanyang maliit na mukha. Ay, wala yon. Pero bago pa sila makapagsalita ulit, may tinig mula sa loob ng bahay. Nilo, nasaan ka anak? Nagulat ang duwende. Lagot. Sa isang kisap mata, mabilis siyang tumalon paatras at sumiksik sa likod ng mga halaman. Bago tuluyang magtago, sumilip siya kay Nilo at pabulong na sabi, "Secret lang natin to ha." At nawala siya. Naiwang nakatayo si Nilo sa gitna ng taniman,
May munting ngiti sa labi at may bagong lihim na bitbit sa kanyang puso. Hindi na siya natatakot ngayon. Dahil alam na niya, may makulit ngunit mabuting kaibigan na nagbabantay sa kanila. Buong maghapon ay hindi mapakali si Nilo. Habang abala sila ni Aling Sela sa pagbebenta sa palengke, palihim na napapangiti ang bata. Sa tuwing naaalala niya ang maliit na duwending si Pilo, may kakaibang saya sa kanyang dibdib. Nilo, anak, parang ang saya mo ngayon ha. Puna ni Aling Sela habang inaayos ang mga talong. Nagulat si Nilo at mabilis na umiling. Wala po, inay. Mas maganda lang po siguro ang benta natin. Pinagmasdan siya ng ina sandali, saka bahagyang ngumiti. Sana tuloy-tuloy na. Tahimik na tumango si Nilo. Sa ilalim ng kanilang mesa sa palengke, may isang maliit na pares ng matang kumikislap. Si Pilo. Nakatago siya sa likod ng bayong, pilit pinipigilan ang kanyang tawa. Hehe. Marunong na magtago ng lihim ang kaibigan ko, bulong niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nangulit o nagnakaw. Tahimik lang siyang nagbantay. Minsan, kapag walang nakatingin, palihim niyang hinihipa ng mga gulay. Sa bawat mahinang ihip, bahagyang kumikinang ang mga ito at mas nagiging sariwa ang itsura. Kaya naman, mas napapansin ng mga mamimili ang paninda ng mag-ina. Hala, ang ganda ng pechay ninyo ngayon. Ang tataba ng sitaw. Aling Sela, parang lalo pang sumarap ang gulay ninyo. Sunod-sunod ang papuri. Hindi makapaniwala si Aling Sela. Nilo, parang may biyaya talaga tayo ngayon. Tahimik lang nang umiti si Nilo, ngunit palihim siyang sumilip sa ilalim ng mesa. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata ni Pilo. Ngumisi ang duwende at kumindat. Mabilis na umiwas ng tingin si Nilo, pilit pinipigilan ang kanyang tawa. Pagsapit ng hapon, halos ubos ang kanilang paninda. Isang bagay na bihirang mangyari noon. Pag-uwi nila sa bahay, masigla ang kanilang mga hakbang. Habang naghahapunan ng bagong saing na kanin at ginisang gulay, napabuntong hininga si Aling Sela. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pagod. Kailan kaya tuluyang gagaan ang buhay natin, anak? Tumingin si Nilo sa kanyang ina. May gusto siyang sabihin. May gusto siyang ibunyag. Ngunit naalala niya ang pabulong na sinabi ni Pilo. Secret lang natin to ha. Mahinang ngumiti si Nilo. Malapit na po, inay. Sa labas ng bintana, nakaupo si Pilo sa sanga ng bayabas, nakangiti habang pinagmamasdan ng mag-ina. Ngunit maya-maya, bahagyang kumunot ang kanyang noo. May naamoy siya sa hangin. Isang amoy na hindi niya gusto. Unti-unti siyang tumayo sa sanga. Nawala ang pilyong ngiti sa kanyang mukha. May paparating na hindi maganda. Tahimik ang gabi. Ngunit sa di kalayuan, may pares ng matang nagmamasid sa munting bahay ng mag-ina. At sa unang pagkakataon, naging seryoso ang maliit ngunit mabuting pusong duwende. Dahil alam niyang may darating na pagsubok. Makalipas ang ilang araw, lalo pang gumanda ang takbo ng kabuhayan ng mag-inang sina Aling Sela at Nilo. Halos araw-araw ay ubos ang kanilang paninda. Ang dati kakaunting bumibili ay ngayoy nag-aagawan sa sariwa nilang gulay. Ngunit kasabay ng kanilang pagangat, may mga matang nagsimulang magmasid. Isang umaga sa palengke, habang abala si Nilo sa pagsasaayos ng kanilang paninda, may isang lalaking maayos ang bihis ang dahan-dahang lumapit sa kanilang pwesto. Matangkad siya, may matalim na tingin at nakapamaywang na tila sanay mag-utos. Magandang umaga, Aling Sela. Malambing ngunit malamig ang boses nito. Napatingin ang mag-ina. Opo, magandang umaga po. Magalang na sagot ng matanda. Ngumiti ang lalaki, isang ngiting hindi umaabot sa mga mata. Ako si Mang Ariston, isa akong negosyante ng gulay dito sa bayan.
Bahagyang napakunot ang noo ni Nilo. Hindi niya gusto ang paraan ng pagtitig ng lalaki sa kanilang paninda. Parang sinusukat. Parang nagbibilang. Napansin iyon ni Pilo na kasalukuyang nakatago sa ilalim ng mesa. Unti-unting nagseryoso ang kanyang mukha. Hindi ko gusto ang amoy ng taong to, bulong niya. Samantala, patuloy ang pagsasalita ni Mang Ariston. Napansin ko kasi, nitong mga nakaraang araw, kayo ang may pinakamagandang gulay sa palengke. Nagkatinginan ng mag-ina. Salamat po. Mahinhin na sagot ni Aling Sela. Bahagyang yumuko si Mang Ariston, saka ibinaba ang boses. Interesado akong bilhin ang lahat ng ani ninyo, araw-araw. Nanlaki ang mga mata ni Aling Sela. Lahat po? Oo, sagot ng lalaki. Hindi na kayo mahihirapang magbenta. Ako na ang bahala sa inyo. Saglit na natahimik ang mag-ina. Malaking tukso iyon. Ngunit may kung anong bumigat sa pakiramdam ni Nilo. Hindi niya may paliwanag. Sa ilalim ng mesa, napakunot ang noo ni Pilo. May masamang balak to. Muling nagsalita si Mang Ariston. Ano, Aling Sela? Payag ba kayo? Bago makasagot ang matanda, biglang nagsalita si Nilo. Pag-iisipan po muna namin. Bahagyang nagulat si Aling Sela, ngunit hindi na siya kumontra. Saglit na tumahimik si Mang Ariston. Unti-unting nawala ang kanyang ngiti. Ngunit mabilis din itong bumalik. Ganun ba? Malamig niyang sabi. Sige, babalik ako bukas. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa paningin, saglit siyang lumingon at tumitig ng matagal sa kanilang bayong ng gulay. Napalunok si Nilo. Sa ilalim ng mesa, marahang gumapang palabas si Pilo. Seryoso ang muka, malayong malayo sa dati niyang kakulitan. Kaibigan, pabulong niyang sabi kay Nilo. Bahagyang napayuko ang bata para marinig siya. Mag-ingat kayo sa lalaking yon. Nanlamig ang batok ni Nilo. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ang duwende, narinig niya ang tunay na babala sa boses ni Pilo. Hindi mapakali si Nilo ng gabing iyon. Habang naghahapunan sila ni Aling Sela ng mainit na kanin at ginisang kangkong, tahimik ang bata. Malayo sa dati niyang masiglang kilos. Napansin niyo ng kanyang ina. Anak, may iniisip ka ba? Mahinahong tanong ni Aling Sela. Sandaling napatigil si Nilo. Gusto niyang magsabi. Gusto niyang ikwento ang tungkol kay Pilo. Tungkol sa babala. Ngunit muli niyang naalala ang pangako. Secret lang natin to ha. Mahinang ngumiti si Nilo. Wala po inay. Pagod lang po siguro. Hindi tuluyang naniwala si Aling Sela, ngunit hindi na siya nag-usisa pa. Sa labas ng kanilang bahay, nakaupo si Pilo sa ibabaw ng bakod, seryoso ang mukha habang nakatingin sa madilim na daan. Hindi siya mapakali. May kakaibang amoy sa hangin. At hindi siya nagkakamali. Sa di kalayuan, sa likod ng malaking puno ng akasya, may isang aninong nakatayo. Si Mang Ariston. Hindi siya umuwi. Tahimik siyang nakamasid sa munting bahay ng mag-ina. Unti-unti siyang ngumiti. May sikreto kayo, bulong niya. Dahan-dahan siyang yumuko at pumitas ng isang dahon mula sa lupa kung saan tumubo ang masisiglang gulay. Inamoy niya yon. Biglang kumunot ang kanyang noo. Mahika. Nagliwanag ang kanyang mga mata, ngunit hindi sa kabutihan, sa kasakiman. Samantala, napatalon si Pilo mula sa bakod. Lagot. Mabilis siyang gumapang sa damuhan, palihim na lumapit upang masdan ang lalaki. Mula sa likod ng damo, nasilayan niya ang malamig na ngiti ni Mang Ariston. Hindi siya ordinaryong tao. Bulong ni Pilo, nanlalamig.
Biglang naglabas ng maliit na supot si Mang Ariston mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan niya itong binuksan at nagwisik ng pinong pulbos sa hangin. Agad na paatras si Pilo. Aray! Parang may mainit na hangin na tumama sa kanya. Napangiwi ang duwende. Pangtaboy! Alam niya. Mabilis na tumayo si Mang Ariston at tumingin sa direksyon ni Pilo. Parang may naramdaman. Ngunit wala siyang nakita. Ngumisi siya. Magkikita rin tayo. Pagkatapos ay tuluyan na siyang naglakad palayo sa dilim. Naiwang nakaluhod si Pilo sa damuhan, hinihingal at nag-aalala. Hindi na ito simpleng pangungulit. May panganib na. Mabilis siyang tumakbo papunta sa bintana at sumilip sa loob ng bahay. Nakita niya si Nilo na naghahanda na matulog sa tabi ng kanyang ina. Unti-unting lumambot ang mukha ng duwende. Hindi ko kayo pababayaan. Tahimik siyang tumalon pababa at umupo sa ilalim ng kanilang bahay, nagbabantay. Sa unang pagkakataon, hindi na siya makulit. Handa na siyang lumaban. Dahil alam niyang ang susunod na galaw ni Mang Ariston ay magdadala ng malaking panganib sa mag-ina. Mabigat ang hangin kinabukasan. Hindi iyon napansin ni Aling Sela, abala sa paghahanda ng mga gulay. Ngunit si Nilo, may kung anong kaba na hindi niya maipaliwanag mula nang marinig ang babala ni Pilo. Tahimik siyang nag-aani sa taniman nang biglang may kumaluskos sa damuhan. Pilo? Pabulong niyang tawag. Mula sa likod ng dahon ng gabi, maraang lumitaw ang maliit na duwende. Ngunit iba siya ngayon. Hindi pilyo ang ngiti, kundi seryoso ang mukha. May problema tayo, kaibigan. Mahina niyang sabi. Kinabahan si Nilo. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Pilo at ibinaba ang boses. Yung lalaking negosyante, alam niyang may mahika dito. Nanlamig ang batok ni Nilo. Sigurado ka? Tumango si Pilo. Narinig ko siya kagabi at may dala siyang pangtaboy sa mga tulad ko. Saglit na natahimik ang bata. Ngayon niya tuluyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Ano ang gagawin natin? Bahagyang ngumisi si Pilo. Bumalik ang kaunting kakulitan sa kanyang mukha. Ngunit matatag ang kanyang mga mata. Magbabantay tayo. Pagsapit ng hapon sa palengke, dumating muli si Mang Ariston. Mas maaga kaysa dati. Tahimik siyang lumapit sa kanilang pwesto. Napag-isipan niyo na ba ang alok ko? Malamig niyang tanong. Bago pa makasagot si Aling Sela, nagsalita si Nilo. Pasensya na po. Kami na lang po ang magbebenta ng sarili naming ani. Saglit na tumahimik ang paligid. Unti-unting nawala ang ngiti ni Mang Ariston. Naging matalim ang kanyang tingin. Ganun ba? Sa ilalim ng mesa, nakahanda si Pilo. Nakapikit, nakatuon ang maliit na palad sa lupa. Biglang inilapag ni Mang Ariston ang isang maliit na supot sa gilid ng kanilang pwesto. Napansin agad iyon ni Pilo. Hindi pwede yan. Sa isang iglap, marahang umihip si Pilo. Pfft! Isang banayad na hangin ang dumaan sa ilalim ng mesa. Biglang gumulong ang supot ni Mang Ariston. Palayo sa kanilang pwesto. Napakunot ang noo ng negosyante. Muli niyang inilapit ang supot. Muling umihip si Pilo. Mas malakas. Push! Sa pagkakataong ito, tuluyang gumulong ang supot hanggang sa matapakan ng isang dumaraang mamimili. Plop! Napunit ang supot. Kumalat ang maputing pulbos sa lupa. Napalingon ang mga tao. Ano yan? Ang baho. Bahagyang namutla si Mang Ariston. Mabilis niyang pinulot ang natira sa supot, halatang nainis. Unti-unti niyang itinaas ang tingin kay Nilo. Malamig. Mapanganib. Hindi pa tayo tapos, mahina niyang sabi. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Matagal na natahimik ang mag-ina. Hindi nila lubos maintindihan ang nangyari.
Ngunit sa ilalim ng mesa, napaupo si Pilo, hinihingal pero nakangiti. Phew, muntik na. Bahagyang yumuko si Nilo at pabulong na sabi, "Salamat, Pilo." Namula ang maliit na duwende at mabilis na umiwas ng tingin. Sinabi ko naman sa'yo, makulit lang ako. Ngunit habang papalayo si Mang Ariston sa palengke, unti-unti siyang ngumisi sa dilim. Sa kanyang palad, may hawak siyang maliit na dahon mula sa taniman ng mag-ina. At sa kanyang mga mata, may nag-aapoy balak. Samantala, hindi pa alam ni Nilo at Aling Sela na ang munting tagumpay ngayong araw ay simula pa lamang ng mas mabigat na laban na darating. Hindi mapalagay si Pilo ng gabing iyon. Habang mahimbing nang natutulog sina Aling Sela at Nilo sa loob ng kanilang maliit na bahay, ang batang duwende ay nakaupo sa bubungan, tahimik na nakatanaw sa madilim na paligid. Hindi siya mapakali. Hindi basta-basta susuko ang taong yon. Bulong niya. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw niya ang kanilang taniman. Ang mga gulay na dati halos malanta, ngayoy masisigla at malalago dahil sa kanyang mahika. Ngunit alam niyang iyon din ang dahilan kung bakit sila napansin. Mahinang umihip ang hangin. Bigla, nanindig ang balahibo ni Pilo. May naamoy siya. Isang matapang na amoy ng insenso at pulbos na pangtaboy. Mabilis siyang tumayo. Dumating na siya. Sa may dulo ng bakuran, may isang aninong marahang gumagalaw sa dilim. Si Mang Ariston. Nakasuot ng maitim na balabal, tahimik na papalapit sa taniman ng mag-ina. Sa kanyang kamay ay may hawak na maliit na sisidlan. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Pilo. Hindi pwede. Mabilis siyang lumundag pababa mula sa bubong at gumapang sa damuhan, palihim na pumwesto sa pagitan ng mga tanim. Samantala, hindi alam ni Mang Ariston na may nagbabantay sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang sisidlan. Isang maputing usok ang marahang lumabas. "Lumabas ka," malamig niyang bulong sa hangin. "Alam kong may duwende dito." Napangiwi si Pilo. Amdam niya ang hapdi sa balat. Unti-unti siyang napaurong. Ang lakas. Kung tuluyan itong kumalat sa taniman, mawawala ang bisa ng kanyang mahika. At muling maghihirap ang mag-ina. Napapikit si Pilo. Saglit siyang nag-isip. Pagkatapos, tumayo siya ng tuwid. Sa unang pagkakataon, wala nang bakas ng kakulitan sa kanyang muka. Tama na ang taguan. Mahinang kumislap ang kanyang maliit na katawan. At sa harap mismo ni Mang Ariston, unti-unting nagpakita ang batang duwende. Napahinto ang lalaki. Unti-unting ngumisi. Kaya pala. Mariing tumitig si Pilo sa kanya, matapang sa kabila ng liit ng katawan. "Lumayo ka sa kaibigan ko." Bahagyang natawa si Mang Ariston. Malamig at may halong panghahamak. "Ikaw lang pala ang dahilan ng lahat." Dahan-dahan niyang itinaas ang sisidlan. Agad nanikip ang dibdib ni Pilo. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, mariin niyang inilapat ang dalawang palad sa lupa. "Hindi kita papayagan." Biglang kumislap ang buong taniman. Umihip ang malakas na hangin. Nagalaw ang mga dahon. At sa isang iglap, sumibol ang makakapal na baging mula sa lupa, mabilis na gumapang patungo kay Mang Ariston. Nagulat ang lalaki at napaatras. Ngunit hindi siya ordinaryong tao. Mabilis niyang winisikan ng pulbos ang mga baging. Shhh! Unti-unting nanghina ang mga iyon. Napangiwi si Pilo. Nanginginig ang kanyang tuhod. Ang lakas niya. Ngunit bago pa makalapit si Mang Ariston, may tinig na sumigaw mula sa bahay. "Nilo, may tao sa labas." Biglang nabasag ang tensyon. Napalingon si Mang Ariston. Mabilis siyang umurong sa dilim.
Ngunit bago tuluyang mawala, malamig niyang binitawan ng mga salitang, "Babalikan ko kayo." At naglaho siya sa gabi. Naiwang nakaluhod si Pilo sa gitna ng taniman, hingal na hingal. Makalipas ang ilang sandali, tumakbo palabas si Nilo. "Ano yon na?" Natigilan siya. Sa gitna ng mga tanim, nakita niya si Pilo. Pagod, pawisan, at nanginginig. Nanlaki ang mga mata ni Nilo. "Pilo." Mahinang napangiti ang duwende. "Okay lang ako." Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, tuluyan siyang napahandusay sa lupa. "Pilo!" Napasinghap si Nilo at mabilis na lumuhod sa tabi ng duwende. Ang maliit na katawan nito ay mainit at nanginginig, parang nauubos ang lakas. "Pilo, gumising ka! Pakiusap!" Nanginginig ang boses ni Nilo. Mula sa pintuan, nagmamadaling lumapit si Aling Sela. Ngunit pagdating niya sa taniman, napahinto siya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kakaibang tanawin. Isang duwende. Maliit. Mahinang kumikislap ang balat at nakahandusay sa lupa. Napahawak si Aling Sela sa dibdib. "Diyos ko!" Dahan-dahang tumingala si Nilo sa kanyang ina, may pag-aalala sa mga mata. "Inay, siya po ang tumutulong sa atin." Saglit na natahimik ang matanda. Tumingin siya kay Pilo, ang munting nilalang na kahit hindi nila kilala noon ay palihim pa lang nagbabantay sa kanila. Unti-unting lumambot ang mukha ni Aling Sela. "Dalhin natin siya sa loob," marahan niyang sabi. Maingat na binuhat ni Nilo si Pilo gamit ang lumang panyo at tinala nila ito sa loob ng bahay. Ilang sandali ang lumipas. Tahimik ang gabi. Sa loob ng maliit na bahay, nakahiga si Pilo sa ibabaw ng malinis na dahon ng saging na inilatag ni Aling Sela. Pinunasan niya ang noo ng duwende gamit ang basang tela. Parang nasunog ang balat niya, bulong ng matanda. Umupo si Nilo sa tabi. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang munting kaibigan. Dahil po kay Mang Ariston, unti-unting gumalaw ang mga daliri ni Pilo. Mahina siyang napaungol. "Og!" Mabilis na lumapit si Nilo. "Pilo, gising ka na?" Dahan-dahang dumilat ang duwende. Malabo pa ang kanyang paningin, ngunit nang makita niya si Nilo, mahinang ngumiti siya. "Hindi pala. Ako, napanaginipan." Nangilid ang luha sa mata ni Nilo. "Loko ka, inalala mo kami." Bahagyang napangiwi si Pilo pero may pilyong bakas pa rin ang ngiti. "Sabi ko sa'yo, mabait ako eh." Napailing si Aling Sela ngunit may init na sa kanyang mga mata. Lumapit siya at marahang nagsalita. "Maraming salamat, iho." Saglit na natigilan si Pilo. Parang hindi siya sanay marinig iyon. Unti-unting namula ang kanyang maliit na mukha. "Ay, wala yon." Ngunit maya-maya, muling naging seryoso ang kanyang itsura. Hindi pa tapos si Mang Ariston. Mahina niyang babala. Nanahimik ang mag-ina. Nararamdaman na nila ngayon. Hindi na ito simpleng pagsubok. Huminga ng malalim si Nilo at marahang inilagay ang kanyang kamay sa tabi ni Pilo. "Hindi ka na nag-iisa." Tumingin sa kanya ang duwende. Sa unang pagkakataon, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi na lang ito kakulitan, kundi tiwala. Sa labas ng kanilang maliit na bahay, tahimik ang gabi. Ngunit sa di kalayuan, may pares ng matang nagmamasid sa dilim. At ang laban na nagsimula dahil sa kasakiman ay malapit ng sumiklab ng tuluyan. Madilim pa ang langit nang magising si Nilo kinabukasan. Tahimik ang loob ng bahay, ngunit ramdam niya ang bigat ng hangin, parang may paparating na hindi maganda. Agad siyang lumapit sa munting higaan ni Pilo. Kising na ang duwende.
Nakatulala ito sa kisame, seryoso ang muka. Pilo, mahina niyang tawag. Napalingon ang duwende at pilit ngumiti. Oy, buhay pa ako. Ngunit halata ang panghihina sa kanyang boses. Umupo si Nilo sa tabi niya. Masakit pa ba? Bahagyang umiling si Pilo. Medyo lang, pero hindi iyan ang problema. Napakunot ang noo ni Nilo. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang umupo si Pilo at ibinaba ang boses. Babalik si Mang Ariston at sa susunod, mas handa na siya. Tahimik na nakinig si Nilo. Mula sa sulok lumapit si Aling Sela. May dalang mainit na sabaw. Ano ang pwede nating gawin, iho? Mahinahon niyang tanong. Saglit na natahimik si Pilo. Parang may iniisip siyang mabigat. Pagkatapos, tumingala siya sa mag-ina. May paraan. Pero kailangan ninyo akong tulungan. Nagkatinginan sina Nilo at Aling Sela. Ano yon? Sabay nilang tanong. Marahang tumalon si Pilo pababa ng higaan kahit bahagyang nanginginig pa ang tuhod. Sa likod ng taniman ninyo, may lumang bato na kalahating nakabaon sa lupa. Napansin ko yon noon pa. Napaisip si Nilo. Opo, yung malapit sa puno ng bayabas? Tumango si Pilo. Sa ilalim nun, may nakatagong biyaya. Nanlaki ang mga mata ni Aling Sela. Biyaya? Lumapit si Pilo at ibinaba ang boses, parang may lihim na ibinubulong. Isang lumang mutya ng lupa. Matagal na yun nakabaon dito. Napasinghap si Nilo. Makakatulong ba yun laban kay Mang Ariston? Umiti si Pilo. Maliit ngunit matatag. Oo, kasi hindi ako nag-iisa ang may kapangyarihan dito. Tahimik na napalunok si Nilo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na mas malaki pala ang mundong ginagalawan nila. Pero, dugtong ni Pilo, hindi madaling kunin yon. Nanahimik ang mag-ina. Ano ang kailangan naming gawin? Tanong ni Aling Sela, matatag ang boses. Tumingin si Pilo sa kanila at sa unang pagkakataon, walang bakas ng kakulitan ng kanyang muka. Tiwala at tapang. Ilang sandali ang lumipas. Sa likod ng bahay, nakatayo ang tatlo sa harap ng lumang batong kalahating nakabaon sa lupa. Tahimik ang paligid. Mabigat ang hangin. Huminga ng malalim si Pilo. Kapag sinimulan natin to, hindi na tayo pwedeng umatras. Mahigpit na hinawakan ni Nilo ang pala. Handa na siya. Dahil ngayon, hindi na lang ito laban para sa kabuhayan nila. Ito na ay laban para sa kanilang tahanan. Simulan na natin. Mahina ngunit matatag na, sabi ni Nilo. At sa unang paghukay ng lupa, bahagyang kumislap ang ilalim ng bato. Tahimik ang paligid habang patuloy na hinuhukay ni Nilo ang lupa sa ilalim ng lumang bato. Pawis na ang kanyang noo, ngunit hindi siya tumitigil. Sa tabi niya, nakamasid si Aling Sela, kinakabahan ngunit puno ng pag-asa. Samantala, si Pilo ay nakatayo sa ibabaw ng bato, nakapikit at tila nakikinig sa kung anong hindi marinig ng tao. Malapit na, mahina niyang bulong. Klang! May tinamaan ang pala ni Nilo. Napahinto siya. Inay, may matigas po dito. Mabilis na lumapit si Aling Sela habang dahan-dahang inalis ni Nilo ang lupa gamit ang kamay. Unti-unting lumitaw ang isang maliit na sisidlang kulay luwad. Lumang-luma at may mga ukit na tila sinaunang simbolo. Nanlaki ang mga mata ni Nilo. Ito ba yun? Dahan-dahang tumalon pababa si Pilo at lumapit. Nagbago ang kanyang muka. Mula sa karaniwang kakulitan ay naging taimtim at magalang. Oo, mahina niyang sabi. Ito na yon. Maingat na kinuha ni Nilo ang sisidlan. Bahagya itong umiinit sa kanyang palad. Kinabahan si Aling Sela. Anak, mag-iingat ka. Dahan-dahang binuksan ni Nilo ang takip.
Sa loob, may isang maliit na butil na kumikislap na parang ginto, ngunit may malamlam na berdeng liwanag. Ang mutya ng lupa. Biglang umihip ang malamig na hangin sa paligid. Bahagyang kumislap ang buong taniman. Napasinghap si Nilo. Ang ganda! Ngunit agad naging seryoso si Pilo. Makinig kayo mabuti. Tahimik na tumingin sa kanya ang mag-ina. Ang mutyang yan, hindi basta kayamanan. Buhay ng lupa ang laman niyan. Napakagatlabi si Nilo. Ano ang gagawin namin dito? Dahan-dahang tumingin si Pilo sa kanya. Ikaw ang hahawak niyan, Nilo. Nanlaki ang mga mata ng bata. Ako? Tumango ang duwende. Malinis ang puso mo, kaya ka pinayagan ng lupa makita yan. Unti-unting kinabahan si Nilo. Paano ko gagamitin? Lumapit si Pilo at marahang itinuro ang mutya. Kapag dumating si Mang Ariston, hawakan mo yan at isipin mo lang ang gusto mong protektahan. Tahimik ang mag-ina. Ramdam nila ang bigat ng sandaling iyon. Ngunit bago pa sila makapagsalita, biglang umihip ang malamig na hangin. Mas malakas, mas mabigat. Nanindig ang balahibo ni Pilo. Mabilis siyang napalingon sa madilim na bahagi ng bakuran. Hindi maganda. Kinabahan si Nilo. Ano yon? Dahan-dahang naging matalim ang mga mata ng duwende. Maaga siyang dumating. Sa dulo ng kanilang bakuran, unti-unting lumitaw ang isang pamilyar na anino. Si Mang Ariston. Mas malamig ang kanyang ngiti. Mas madilim ang kanyang mga mata. At last, mahina niyang sabi. Mahigpit na napahawak si Nilo sa mutya, habang si Pilo ay humakbang pasulong, handang humarang. Dahil alam nilang, dumating na ang tunay na laban. Nanikip ang hangin sa bakuran habang tuluyang lumantad si Mang Ariston mula sa dilim. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasakiman, nakapako sa hawak na mutya ni Nilo. Yan pala ang tinatago ninyo, malamig niyang sabi. Mahigpit na napalunok si Nilo ngunit hindi niya binitiwan ang mutya. Sa tabi niya, marahang humakbang si Pilo, maliit ngunit matatag ang tindig. Umalis ka na, mariin niyang sabi. Hindi para sa iyo ang kapangyarihan ng lupang ito. Bahagyang natawa si Mang Ariston. Isang duwende lang ang haharang sa akin? Aniya, sa kadahan-dahang naglabas ng supot ng maputing pulbos. Agad nanindig ang balahibo ni Pilo. Nilo, pabulong niyang sabi. Hindi inaalis ang tingin sa lalaki. Hawakan mo ang mutya. Isipin mo ang gusto mong protektahan. Nanginginig ang kamay ni Nilo habang itinaas niya ang mutya ng lupa. Pumikit siya. Sa isip niya, ang kanilang maliit na bahay. Ang pagod na mukha ng kanyang ina. Ang mga gabing gutom sila. At ang munting kaibigang nagbuwis ng lakas para sa kanila. Pinoprotektahan ko ang pamilya ko. Mahina ngunit buo niyang bulong. Sa sandaling iyon, biglang kumislap ang mutya. Isang malambot ngunit maliwanag na liwanag ang kumalat sa kanilang paligid. Umihip ang hangin mula sa lupa pataas, umiikot sa mag-ina at kay Pilo na parang yakap. Napaatras si Mang Ariston. Ano? Mabilis niyang winisika ng pulbos ang hangin, ngunit pagdikit nito sa liwanag, shhh! Parang usok itong naglaho. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi maaari. Sa gitna ng liwanag, tumayo si Pilo. Ngayon ay mas matatag ang tindig. Ngumiti siya. Bumalik ang bahagyang kakulitan sa kanyang mukha. Sabi ko sa'yo, hindi ka uubra dito. Biglang gumalaw ang lupa sa paanan ni Mang Ariston. Mula sa ilalim, sumibol ang makakapal na ugat at baging, mabilis na pumulupot sa kanyang mga paa. Bitawan mo ako, galit niyang sigaw habang nagpupumiglas. Ngunit mas lumakas ang liwanag mula sa mutya. Mas humigpit ang mga baging.
Mas umihip ang hangin. Unti-unting napaurong ang yabang sa mukha ni Mang Ariston. Sa unang pagkakataon, nakitaan siya ng takot. Mariing tumitig si Nilo. Hawak pa rin ang mutya. Hindi mo kami pwedeng takutin. Tahimik ang paligid. Mabigat. Pagkatapos, biglang kumalas ang mga baging at malakas na itinulak si Mang Ariston palayo sa bakuran. Tad! Napabagsak siya sa labas ng kanilang bakod. Mabilis siyang tumayo, hingal at galit na galit ang mga mata. Hindi na siya ngumiti. Hindi na siya nagsalita. Ngunit bago siya tuluyang umatras sa dilim, malamig niyang binitawan. Hindi pa ito tapos. At naglaho siya sa gabi. Unti-unting humina ang liwanag ng mutya. Nanginginig na napaupo si Nilo sa lupa. Agad siyang nilapitan ni Aling Sela at ni Pilo. "Anak!" Nag-aalalang tawag ng ina. Ngunit si Nilo ay napangiti. Pagod, ngunit magaan ang dibdib. Umalis na siya. Sa tabi niya, napabuntong hininga si Pilo, saka napangisi. "Ang tapang mo pala talaga." Tahimik ang gabi. Ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may kapayapaan sa munting bakuran ng mag-ina. At sa ilalim ng mga bituin, ang munting duwende at ang batang may malinis na puso ay nakatayo bilang magkaibigan. Handa sa anumang laban na darating pa. Unti-unting sumilip ang araw sa kabundukan kinabukasan. Matapos ang magulong gabi, tila mas magaan ang hangin sa bakuran ng mag-inang sina Aling Sela at Nilo. Ang mga dahon ay kumikislap sa hamog at ang kanilang munting taniman ay masiglang masigla, parang nakahinga ng maluwag. Sa ilalim ng puno ng bayabas, nakaupo si Pilo, nakabuntong hininga. "Wow! Akala ko talaga kagabi, yari na tayo." Bulong niya sa sarili. Sa pintuan ng bahay, lumabas si Nilo. Hawak ang isang maliit na dahon na ginawang tasa ng mainit na sabaw. "Oy bayani," nakangiting sabi niya. "Para sa'yo." Napakunot ang noo ni Pilo ngunit napangisi rin. "Ay, may pasabaw na ako ngayon?" Tumalon siya pababa at tinanggap ang munting tasa. Bahagya siyang napangiwi sa init ngunit mabilis ding napangiti. Ang sarap. Mula sa loob, lumabas si Aling Sela. May dala namang bagong pitas na saging. "Salamat sa ginawa mo para sa amin, iho," malambing niyang sabi. Saglit na natigilan si Pilo. Hindi pa rin siya sanay tawaging ganoon. Namula ang kanyang maliit na mukha. Sinabi ko naman, "Makulit lang ako," nahihiya niyang sagot. Nagkatinginan sina Nilo at Aling Sela at napangiti. Ngunit maya-maya, naging seryoso si Nilo. "Pilo, babalik pa kaya si Mang Ariston?" Tahimik sandali ang duwende. Unti-unti siyang tumingala sa malayo, parang nakikiramdam sa hangin. Hindi pa siya tapos, mahina niyang sabi. Pero tumingin siya kay Nilo. Hindi na siya basta makakapasok dito. Bahagyang gumaan ang dibdib ni Aling Sela. "Ano ang kailangan nating gawin para manatiling ligtas?" Tumayo si Pilo at itinuro ang kanilang taniman. "Kailangan nating palakasin ang lupa. Habang inaalagaan ninyo ang mga tanim ng may kabutihan, lalong lalakas ang mutya." Napaisip si Nilo. "Ibig mong sabihin, tuloy lang ang pagtitinda namin?" Ngumiti si Pilo. Bumalik ang pilyong kislap sa mata. "Oo naman. At saka, bahagya siyang lumapit at pabulong na dagdag. Kailangan ko rin ng gulay paminsan-minsan." Napatawa si Nilo. "Kulit mo talaga." Unti-unting uminit ang umaga. Sa unang pagkakataon, sabay-sabay na nagtrabaho ang tatlo sa taniman. Si Aling Sela na maingat magtanim, si Nilo na masiglang nagdidilig, at si Pilo na palihim na humihip ng mahika kapag walang nakatingin. Tahimik ngunit masaya ang umaga. Ngunit sa di kalayuan, sa gilid ng baryo, may isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ng akasya.
si Mang Ariston. Mas madilim ang kanyang mukha. Mas malamig ang kanyang mga mata. Sa kanyang palad, hawak niya ang isang bagong sisidlan. Mas itim, mas kakaiba ang mga ukit. Unti-unti siyang ngumisi. Kung hindi sa mahina, sa mas malakas tayo. Habang sa kabilang dako, masayang nagtatrabaho ang mag-ina at ang munting duwende. Hindi pa nila alam. Napaparating pa lamang ang pinakamabigat na pagsubok sa kanilang samahan. Lumipas ang ilang araw na tila payapa ang buhay ng mag-inang sina Aling Sela at Nilo. Masagana ang ani, masigla ang kanilang pagtitinda, at si Pilo ay muli nang bumalik sa dati nitong kakulitan. Palundag-lundag sa taniman at paminsan-minsang tumitikim ng gulay kapag hindi nakatingin si Nilo. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may bantang unti-unting lumalapit. Isang hapon, habang pauwi ang mag-ina mula sa palengke, napansin ni Nilo ang kakaibang lamig ng hangin. "Inay, parang ang tahimik," bulong niya. Tumango si Aling Sela. "Napansin ko rin. Sa kanilang bakuran, nakatayo si Pilo sa ibabaw ng bato kung saan nila nahukay ang mutya. Hindi siya gumagalaw. Hindi rin siya nakangiti." Agad kinabahan si Nilo. "Pilo?" Dahan-dahang napalingon ang duwende. Seryoso ang kanyang mukha. Dumating na siya ulit. Nanikip ang dibdib ni Aling Sela. "Saan?" Hindi sumagot si Pilo. Sa halip, itinuro niya ang dulo ng kanilang taniman. Unti-unting dumilim ang bahaging iyon. Parang may ulap na bumaba sa lupa. At mula roon, lumabas si Mang Ariston. Ngunit may nagbago. Mas maputla ang kanyang mukha. Mas madilim ang kanyang mga mata. At sa kanyang leeg ay may nakasabit na itim na anting-anting na kumikislap sa malamlam na liwanag. Napaurong si Pilo. "Hindi maganda yan." Ngumisi si Mang Ariston. "Akala ninyo tapos na tayo?" Mahigpit na hinawakan ni Nilo ang mutya ng lupa na nakasabit ngayon sa kanyang leeg. "Hindi ka namin hahayaan." Bahagyang natawa ang lalaki, ngunit ngayon ay may halong kakaibang tunog, parang may kasamang ibang boses. "Subukan ninyo." Bigla niyang itinaas ang itim na anting-anting. Umihip ang malamig na hangin sa buong bakuran. Nanginig ang mga dahon. Nanikip ang dibdib ni Pilo. "Mas malakas na siya ngayon," bulong niya. Mula sa lupa, unti-unting nanghina ang ilang dahon ng tanim. Napasinghap si Aling Sela. "Nilo!" Agad pumikit ang bata at hinawakan ng mutya. "Pinoprotektahan ko ang tahanan namin." Muling kumislap ang mutya. Ngunit sa pagkakataong ito, bahagya lamang. Nanlaki ang mga mata ni Pilo. "Hala," ngumisi si Mang Ariston. "Hindi na sapat, duwende." Unti-unting umatras si Nilo, nanginginig ang kamay. Sa unang pagkakataon, nahihirapan ang mutya. Humigpit ang kamao ni Pilo. Sa kanyang mga mata, unti-unting nawala ang kakulitan. Napunta ito sa matinding determinasyon. Kung ganun, mahigpit niya ang inilapat ang dalawang palad sa lupa. "Tutulong ako." Biglang kumislap ang kanyang maliit na katawan, mas maliwanag kaysa dati. Napalingon si Mang Ariston. "Anong?" Biglang yumanig ang lupa sa ilalim nila. Ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Umalingaw-ngaw ang pagyanig sa buong bakuran. Ang lupa sa paanan ni Nilo at Pilo ay bahagyang umangat, parang humihinga. Kumislap ang mutya sa leeg ng bata kasabay ng liwanag na nagmumula sa maliit na katawan ng duwende. Napatras si Mang Ariston. "Anong ginagawa ninyo?" Ngunit hindi sumagot si Pilo. Nakapikit siya, mariing nakadikit ang kanyang maliliit na palad sa lupa. "Hindi sapat ang isa lang," pabulong niyang sabi.
Pero kung sama-sama tayo, napatingin si Nilo sa kanya at naunawaan. Mahigpit niyang hinawakan ang mutya. Inay, hawakan ninyo po ako. Hindi nagatubili si Aling Sela. Agad niyang hinawakan ang balikat ng anak. Puno ng tiwala ang kanyang mga mata. Magkasama tayo, anak. Sa sandaling iyon, biglang lumakas ang liwanag. Ang mutya ay kumislap ng mas maliwanag kaysa dati. Ang lupa sa kanilang paligid ay nagningning ng malamlam na berdeng ilaw. Napangiwi si Mang Ariston at itinaas ang kanyang itim na anting-anting. Ha, kahit magsama-sama pa kayo. Ngunit hindi niya natapos ang salita. Mula sa ilalim ng lupa, sumibol ang mas makakapal na ugat at baging, mas mabilis at mas matibay kaysa dati. Diretso itong gumapang patungo sa kanya. Ano? Mabilis niyang winisikan ng itim na pulbos ang mga baging. Ilan sa mga iyon ay nanghina, ngunit hindi tumigil. Dahil sa pagkakataong ito, hindi na si Pilo lang ang lumalaban, hindi na rin si Nilo lang, at lalong hindi nag-iisa si Aling Sela. Mas lumakas ang hangin, mas luminaw ang liwanag. Mahigpit na napapikit si Nilo. Protektahan ang tahanan namin. Sumabog ang mutya sa isang malakas na sinag. Napaurong si Mang Ariston habang tuluyang pumulupot ang mga baging sa kanyang mga braso at binti. Hindi maaari. Sa unang pagkakataon, ramdam ang tunay na takot sa kanyang mukha. Mariing tumingin si Pilo sa kanya. Hindi para sa mga sakim ang biyaya ng lupa. Biglang umangat ang mga baging at malakas na inihagis si Mang Ariston palabas ng bakuran. Thud. Gumulong siya sa lupa sa labas ng bakod, hingal na hingal. Unti-unting humina ang liwanag. Bumagsak sa tuhod si Nilo, pagod. Napaupo rin si Pilo, hinihingal. Agad silang nilapitan ni Aling Sela. Anak, Pilo. Tahimik ang gabi. Mabigat. Pagkatapos, dahan-dahang tumayo si Mang Ariston sa labas ng bakuran. Ngunit ngayon, wala na ang dating yabang sa kanyang mukha. Galit at pagkatalo ang naroon. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang itim na anting-anting. Ngunit bago siya tuluyang umatras, malamig niyang binitawan. Hindi pa ito ang wakas. At muli siyang naglaho sa dilim. Sa loob ng bakuran, tahimik na napabuntong hininga si Pilo. Sa susunod, baka huli na ang laban. Napatingin si Nilo sa kanya. Ngunit sa kabila ng pagod, may matatag na liwanag sa kanyang mga mata. Dahil ngayon, alam na nila, ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa. Tahimik ang mga sumunod na araw sa baryo Mapulang Lupa. Muling sumigla ang taniman ng mag-inang sina Aling Sela at Nilo. Bumalik ang mga suki sa palengke at si Pilo ay unti-unti ring nakabawi ng lakas. Ngunit sa kabila ng tila kapayapaan, walang sino man sa kanila ang tunay na panatag. Isang dapit hapon, habang dinidiligan ni Nilo ang mga tanim, napansin niyang kakaiba ang galaw ng hangin. Parang mabigat. Parang may paparating. Pilo! Mahina niyang tawag. Mula sa ibabaw ng dahon ng gabi, dahan-dahang lumitaw ang duwende. Hindi siya nakangiti. Ramdam ko rin, bulong niya. Mula sa loob ng bahay, lumabas si Aling Sela, tila kinabahan sa biglang pananahimik ng paligid. Ano na naman yan mga anak? Bago pa makasagot ang dalawa, biglang dumilim ang langit. Umihip ang malamig na hangin at mula sa dulo ng bakuran, unti-unting lumitaw si Mang Ariston. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang-iba na siya. Mas maputla, mas nanlilisik ang mga mata,
At ang itim na anting-anting sa kanyang leeg ay naglalabas na ngayon ng maitim na usok na parang buhay. Nanindig ang balahibo ni Pilo. Hindi maganda to. Ngumiti si Mang Ariston. Ngunit ang ngiting iyon ay puno na ng galit. Pagod na akong makipaglaro. Dahan-dahan niyang itinaas ang anting-anting. Isang maitim na alon ng hangin ang kumalat sa bakuran. Napangiwi si Pilo. Mas malakas na siya. Nanlamig ang kamay ni Nilo sa mutya. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, humakbang siya pasulong. Hindi ka namin hahayaang sirain ang lugar na to. Saglit na natigilan si Mang Ariston. Pagkatapos, ngumisi siya. Kung ganoon, ubusin na natin ang lakas ninyo. Bigla niyang ibinagsak ang anting-anting sa lupa. Boom! Yumanig ang buong bakuran. Unti-unting nanghina ang mga dahon ng tanim. Kumirot ang dibdib ni Pilo. Napaupo siya sa lupa. Ang lakas! Agad lumuhod si Nilo sa tabi niya. Pilo! Ngunit sa kabila ng panghihina, pilit nang ngumiti ang duwende. Hindi pa. Tapos, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Nilo. Sa sandaling iyon, kumislap ang mutya. Mas maliwanag, mas mainit. Napalingon si Mang Ariston. Mula sa loob ng bahay, lumabas si Aling Sela. Hawak ang isang maliit na supot ng lupa mula sa kanilang taniman. Mariin ang kanyang mukha. Hindi mo kami matitinag. At sa unang pagkakataon, sumama siya sa laban. Ibinuhos niya ang lupa sa harap nila. Biglang kumislap ang buong bakuran. Napasinghap si Pilo. Yan ang kailangan. Biglang umangat ang lupa. Mas malakas. Mas buhay. Habang si Mang Ariston ay unti-unting napaurong. Sa unang pagkakataon, ramdam niyang hindi na niya kontrolado ang laban. Ngunit sa kanyang mga mata, hindi pa rin nawawala ang matinding galit. Dahil alam ng lahat, ito na ang huling pagsubok na magtatakda ng kanilang kapalaran. Umalingaw-ngaw ang huling pagyanig sa buong bakuran. Ang mutya sa kamay ni Nilo ay naglalabas na ngayon ng malinaw at mainit na liwanag. Kasabay nito, ang lupang ibinuhos ni Aling Sela ay kumislap na parang binuhay ng mismong kalikasan. Sa gitna ng liwanag, nakaluhod si Pilo. Pagod ngunit matatag ang mga mata. Ngayon na, mahina niyang bulong. Mariing pumikit si Nilo. Sa isip niya, ang gutom nilang mag-ina. Ang mga araw na halos wala silang benta. Ang munting duwending tahimik na tumulong sa kanila. At ang tahanang ayaw niyang mawala. Pinoprotektahan namin ang biyayang ito. Malakas niyang sigaw. Sa sandaling iyon, sumabog ang liwanag ng mutya. Isang malakas ngunit malinis na alon ng enerhiya ang kumalat sa buong bakuran. Napaatras si Mang Ariston. Hindi! Sinubukan niyang itaas ang itim na anting-anting, ngunit nang tamaan ito ng liwanag. Crack! Unti-unting nagbitak ang itim na anting-anting. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi maaari. Mas lumakas ang liwanag. Mas umihip ang hangin. Mula sa lupa, sumibol ang pinakamatitibay na baging, makapal, buhay na buhay, at kumikislap sa berdeng liwanag. Diretso itong pumulupot kay Mang Ariston. Bitawan ninyo ako! Galit niyang sigaw. Ngunit hindi na siya pinakawalan ng lupa. Dahan-dahang nagsalita si Pilo, mahina ngunit malinaw ang boses. Ang biyaya ng lupa ay para sa may mabuting puso lamang. Sa huling pagliwanag ng mutya. Boom! Isang malakas na hangin ang sumiklab. At sa isang iglap, tinangay ng mga baging si Mang Ariston palayo sa bakuran hanggang sa tuluyan siyang mawala sa dilim ng kagubatan. Tahimik. Ganap na tahimik ang paligid.
unti-unting humina ang liwanag. Napaupo si Nilo sa lupa, hingal ngunit magaan ang pakiramdam. Agad siyang niyakap ni Aling Sela. Tapos na, anak. Sa tabi nila, napaupo si Pilo at napabuntong hininga. Buti naman. Saglit silang natahimik. Pagkatapos, unti-unting nagliwanag ang kanilang taniman. Mas masigla kaysa dati. Ang mga dahon ay kumikislap sa hamog at ang mga bunga ay mas malalaki at mas sariwa. Napasinghap si Aling Sela. Anak, tingnan mo. Ngumiti si Nilo. Biyaya. Lumapit si Pilo at napakamot sa ulo. Bahagyang nahihiya. Sabi ko naman sa inyo, mabait ako eh. Napatawa si Nilo at marahang tinapik ang balikat ng munting kaibigan. Hindi ka lang mabait. Tumingin siya kay Pilo, puno ng pasasalamat. Bayani ka. Saglit na natigilan ng duwende. Unti-unti siyang napangiti. Ang pinakatunay niyang ngiti mula nang magkakilala sila. Sa mga sumunod na buwan, tuluyang gumaan ang buhay ng mag-inang sina Aling Sela at Nilo. Tumami ang kanilang ani, lumaki ang kanilang tindahan sa palengke at hindi na sila muling nagutom. Ngunit sa kabila ng kanilang pagyaman, hindi nila nakalimutang magbahagi sa kapwa. At sa likod ng kanilang masaganang taniman, may isang maliit na duwende na patuloy na nagbabantay, palaging makulit, ngunit may pusong tunay na mabuti. Wakas,